Hello? Hello. Good morning po, Papa Jack. Hi, good Oh my morning. gosh, Good morning. nakaka-nervous pala to. Are we speaking for the first time? We spoke po last year, pero hindi po natuloy kasi that Oh, was so hanggang briefing ka lang umabot. yes po. Okay. We started, but after I think it was 3 minutes and I needed to go. It's because iiyak yung anak ko and I just gave birth back then. So, Okay. yeah, hindi po natuloy. So, I'm free now and I'm happy na napili niyo po ako napili niyo po ako this time. Oh my gosh, nakaka-nervous. Yan. Are you on loudspeaker? Hindi po. Handheld? Po. Okay. Yun po yung rules niyo po. Para may laman yun No, Okay. Hindi naman. Ayoko lang mahina yung. Kasi di ba wala namang point pag pangit audio, di ba? I understand po. Yes po. Anyway, what's your name, madam? Just address me Saya na lang po. My screen name Saya. Ano po? Saya po. Saya. Thea. Yes po. Okay. Ilan taon ka na, Thea? Oh my gosh, 40. 40 years old. 40, tama no? 40, yes po. At nasa Canada ka ngayon. Tama po. Spell Saskatchewan. Oh my God. Dinagdagan pa yung nervyos ko. Oh my God. Dinagdagan pa yung nervyos ko. Diyos ko. Nakaka-nervous pala. But thank you po. I appreciate po. Mahirap i-spell yung Saskatchewan, di ba? Ang hirap. Ang haba-haba kasi. Ewan ko ba yung pangalan na yun. Parang Saskatchewan. Oy, tama! Tama! Congratulations! Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Thea? May maliit po akong negosyo. So, bale, and then a mom of 2 po. 10 years old and 10 years old and 6 months old na po. Okay. Asawa ka na? Complicated. Wala pong asawa, never been married po. But yeah, yun po yung reason ng usapan po natin ngayon. Dalawa yung anak mo, di ba? Dalawa po. Ilan taon yung panganay? 10 years old po. Yung pangalawa? Pangalawa, 6 months po. Same father? Hindi po. Oh my God. Hindi po. Okay. I can tell by the age gap eh. Yeah, hindi po. So, okay. Yeah, so yung, oh my gosh, paano ko ba ito sisimulan? Start na po? Oh my God. Oh my gosh. So yung father po ng panganay ko is, we've been together po since I was, nung university pa po ako. Okay. College item kayo? Opo. Okay. Actually, nakilala ko siya since first year university and we've been together until we graduated. So 2009 po umalis na po ako sa Pilipinas. And we were still together. Nakipagsapalaran po ako sa abroad. Okay. Naging domestic helper sa Hong Kong for 2 years. And then until I moved to here sa Canada po. Okay. Bilang isang caregiver din po. Okay. And then 2014, dapat sana pakasal na kami noong 2015. Kaya lang hindi natuloy dahil daming nangyari po. So 3 months before ng wedding namin, I was 6 months pregnant actually with my first child. Nalaman ko na may nabuntis po siya nung nasa Hong Kong pa po ako. So the rest of the history, hindi po natuloy yung wedding namin. I call off po. Although sabi naman... Paano yung mga bayad sa mga supplier? Nabawi nyo pa ba? Hindi na?
Noon naman kasi kasi wala naman po kaming masyadong pera noon. So dapat ano lang yun. Simple lang. It was supposed to be a simple and civil one, a wedding, parang ganun. That is correct po. So Okay. parang sa church po sana, and then bali yung mga pastors na arrange na mga ninongs and everything, mga invitation. Simple invitation lang po, pero wala kaming masyadong gastos. Okay. And sa probinsya po kasi is simple lang, katay lang ng baboy, mga ganun. Huwag natin pag-usapan Yun lang. Okay, tapos, Sorry. so naghiwalay kayo ng tatay ng anak mo because of that? That is correct po. So naghiwalay po kami, and then You went to Canada as a caregiver, and then? bumalik po ako dito. Actually, nagpunta na po ako dito noong 2004, early po ng 2014. Okay. So, and then nabuntis po ako. Pagpunta ko dito, hindi ko alam na buntis na pala ako. And then Okay. 2015, dun ako nanganak. July ako nanganak. Pero 6 months pregnant ako nung nalaman ko na nakabuntis pala yung ex ko. Ngayon po, in good terms naman po kami. I work so hard para sa future ko at sa aking anak dito. Kasi ang hirap mamuhay sa abroad na mag-isa ka lang. Whenever ako nagkaroon wala akong family dito, wala akong friends back then. Siyempre bago-baguhan pa lang ako dito. But I was given a very good, very nice employer. They taught me how to invest my salary sa stocks. Mga simple ways na, not actually simple, which is, I learned a lot from it hanggang sa, I was blessed kasi dahil sa tulong ng mga employer ko is, I become successful dahil they invested my money, yung salary ko sa kanila, and then they showed me how to invest, how to make it more, like to make it grow. Kaya nasa position ako ngayon na I have my own business na, and then it's going well. 2024 po. Umuwi po ako ng Pilipinas. Every year naman po akong umuwi. Kasi yung anak po namin is, hiraman po kami ng anak ko. Yung anak ko every year pumupunta dito kasi pinag-aral ko siya sa Pilipinas. Kasi I can't afford na pag-aralin siya dito. Hindi sa financial, kaya lang ang hirap i-manage na mag-isa ko lang, wala akong kasama. Yung hatid sundo sa school and then mga activities and everything. So hindi ko po talaga kaya. So every year po pinapapunta ko siya dito. And okay naman kami, good terms kami ng tatay niya kasi minsan sinasamahan ng tatay niya, hinahatid dito. Pero ngayon na kasi, nung 8 years old na siya, pwede na actually siyang magbiyahe alone. Ipasama mo lang sa mga stewardess. May mga process lang kasi yan. Mga flight attendants. So, okay naman kami. So, 2024, umuwi po ako kasi nag-open po kami ng business dyan lang sa Makati. Maliit na business. Ano yun? May co-partner po ako dyan. Huwag na lang pong banggitin. Baka malaman po. Ano, makikisosyo nga ako eh. Staffing agency po. Ano po? Staffing agency. Yung parang... Okay. Manpower. kami po yung... Yes po. Okay. Nagpa-process po kami ng mga papers na mga caregivers, mga nurses, mga ganun na nagpupunta dito sa Canada. Okay. And then, it happened to na na-meet ko yung... After na na-meet ko kasi... after kami naghiwalay ng ex ko, nagkaroon ako ng short relationship sa isang classmate ko nung high school kami. Pero never ko siyang naging boyfriend. Ngayon dito ako malaking nagkasala kasi this guy is a married man. So nagkaroon kami ng... Ano yun? Landian lang? I don't know, kaya siguro landian lang. Oh. We had... Spicy! You know, I'm not proud of it. I'm not proud of it kasi I know na nakasira ako ng isang pamilya, pero I tried my best naman na after ewan ko, siguro dahil sa pangangailangan ng katawan. Sinong isang caller mo dati? Helicopter! Grabe.
So, nagkita kami. Sakto naman kasi may business pala dyan sa Manila din. And it happens na, ewan ko, mahilig kasi ako sa mamili pag nagpupunta ako dyan sa Pilipinas kasi nga ang mura. So it happens na nag-check-in ako malapit din sa hotel. Hindi ko alam na pagmamayari pala niyan isang pwesto na malapit dun sa hotel. Na pinag-check-inan ko and then At I binigyan mo walked in ng there susi ng keycard mo at umakyat sa kwarto mo. No. Nag-meet kami sa baba. Sorry. Pinakit ko siya. Yun na yung the rest of the history. Inakyat mo? Which is dapat, hindi naman nung unang pag-meet pa lang namin. So, nabigla lang ako. Sabi ko, dito ka. And then sabi niya, pagmamayari niya yun. And then the rest of the history, nagkuha na kami ng number. Ooh. And then, sinabi ko yung story. And then, I know, and oh my gosh, forgive me. Nasabi niya, he was open naman na meron siyang asawa, ganon. I don't know kung anong pumasok sa isip ko. I was very, I don't know. That was Kaya a mo big na, mistake. kung anong pumasok sa'yo. Basta pumasok naman talaga. Sige. And then, so he is the father of my second child. Oh my Pero God, nung nagkaanak kayo. Nagkaanak po kami, Papa Jack. So so it wasn't a one-time thing. It lasted pero hindi naman kasi ako nagtatagal yan sa Pilipinas. So, noon kasi is medyo busy yung work ko dyan sa Manila. Kaya back then, twice a year akong umuwi kasi yun pa lang yung tinitrain namin. Tinitrain ko pa yung kasama ko doon what to do and how to do it. Okay. So, I'm very hands-on. So, twice a year akong umuwi noon. So, minsan two, yung first time kasi is umuwi ako ng 2 weeks. And then the second time was at least 4 weeks, 1 month ako nag-stay dyan. Yun yung soft opening namin. And doon ako nabuntis. So, gano'ng katagal kayo may relasyon na lihim? Hindi kami umabot ko. So, nagkita kami ng 2024. That was, 2023 actually, December. December ako umuwi. And then 2024, umuwi ulit ako ng October, that was March. Yes, March. I don't exactly remember yung exact date, but March. And then 2025 ng February, doon ako nabuntis ako ng 2025 February. So parang a year and 6 months, sabihin mo na. Almost 2 years kayo may relasyon. Parang ganun po, Papa Jack. Okay. So pag umuwi ako, nagkikita kami dyan sa Maynila. Kasi lagi naman siyang nandyan. And then, yun lang naman, 2 times lang naman ako umuwi. Kailan kayo nahuli ng asawa? Hindi kami nahuli actually. Which is, I don't know if it's a good thing to just keep it that way. Hindi niya pinaalam sa asawa niya na may nabuntis siya. Although parang may alam yung asawa niya, pero hindi pa niya alam until now na meron kaming anak. Which is, I don't know if it's a good thing. Ngayon nagkakaroon ako ng problema kasi pag bibiyahe kasi ako, kailangan ko kasi dun sa birth certificate kasi ng anak ko, itong pangalawa, nilagay ko siya as a father kasi okay naman siya. Sabi niya, it's okay. And I did not think that further na magkakaroon ako ng problema na kailangan may pirmahin siyang mga papeles in case na magpa-flight kami or aalis kami sa ibang lugar. Ibang bansa. So, ngayon, ang problema ko dito is he need to sign some documents to prove na he is allowing our baby boy na magbiyahe with me anytime. Pero kung gagawin ko yun, kailangan ko ulit i-contact siya kasi nung... So, teka lang. So, hindi na wait lang. Wala na kayong relasyon. Kasi ilan taon na anak mo yung bunso? 6 months po. Bago lang? Bago lang po. Okay. October lang po. Anong status ng inyong relasyon? Ang status ng relasyon, wala na po.
I blocked him na po nung Bakit? September. Why did you, why the change of heart? Pinakain na po ako ng konsensya ko. And I I believe in karma. And I don't A know. little bit too late, ha? Oo. I know. But better than late. Better than too late, I would Okay, say. I So get sabi that. ko siguro, so hindi ko naman siya inuobliga na suportahan yung anak namin. Wala akong hinihinging ibang support from him. Huwag lang siyang maghabol na kunin yung anak namin. I don't know if he will do that. I don't think so. Pero yung papel lang kasi ngayon is kailangan niyang pirmahan yun. But for him to do that, for him to be able to do that, kailangan ko siyang i-contact. And pag i-contact ko siya, I don't know, parang ayokong malaman ng asawa niya. Kung ayaw niyang ipaalam sa asawa niya, I'm okay with that. Kung ipapaalam niya sa asawa niya, it's up to him to deal with her. Pero, Papa Jack, hindi po yun ang problema. Hindi po yun yung tinawag ko ngayon. Okay. Hindi po yun yung tinawag ko ngayon. I know, it's very convoluted na po yung buhay ko ngayon. It but is very I'm trying to convoluted. deal- Yes. I'm trying to deal with it one at a time. Okay. It's my fault. Ginawa ko naman to, ginusto ko to. And I just have to face the consequences siguro. Ngayon po, yung tatay po ng panganay ko, he's being consistent po. Ito po yung tinawag ko ngayon actually. Every time po he's sending flowers dito sa bahay ko. Minsan pag hinahatid niya yung anak ko dito, may space naman po kami. Nasa Canada rin yung tatay ng panganay mo anak? Hindi po, nasa Pilipinas po. Nasa Pilipinas ka ba ngayon? Hindi po. So pumupunta-punta po siya dito sa Canada. Okay. So inihahatid Madali na po niya siyang- dyan? Dati po, pero lately po hindi na po. Ako na Okay. po yung minsan nagsusundo sa anak, nagsusundo. Okay. Minsan yung anak ko na lang pong pinapabiyahe namin kasi okay naman na po. Mm. Nasanay na po siya. Okay. So, etong tatay ng panganay ko kasi is very consistent. Nung nanganak ako actually nung October, kasi dapat ako sana yung uuwi ng September para sunduin yung anak namin, yung panganay. Para dito mag-stay for a few weeks kasi hiraman nga kami. Nagsabi siya na wag ka nang magbiyahe, ako na lang maghatid sa kanya. Kasi alam po niya yung sitwasyon, alam po niya na nabuntis ako, and alam po niya yung kwento kung sinong nakabuntis sa akin. Ba't niya alam? And then, I'm open naman po sa kanya. Mhm. I don't know, wala kaming naging relasyon doon sa after nung nangyari na nakabuntis siya ng iba, I dropped him. Civil na lang po kami para sa anak namin. Okay. We're trying to be, not to argue, para lang sa anak namin. Pero consistent po siya na gusto niyang ituloy kung ano yung naiwan namin, ganun. Gusto niyang bumalik sa akin, gusto niya akong pakasalan. Ang tagal na po, siguro it's been going on. Kahit nung nalaman niyang buntis ako, he came nung nanganak ako nung October, so nag-stay dito sa bahay actually. And then his Under what pretense yung pag-stay niya sa bahay mo? Yung anak namin na yung panganay, kasi 2 weeks lang kasi dito mag-i-stay yung dapat. Nakabook na kasi ahead of time yung ticket niya. So 2 weeks lang dapat dito yung anak namin. Sabi niya, ako na maghatid, ako na rin kasama niyang babalik. That is okay. Kasi alam nga niyang manganganak ako. So nag-stay sila dito, sila ng anak ko dito. So, I don't know. He did everything naman. Kahit pa naman noon, never niya akong inaway, never niya akong, I don't know, it's weird situation na never kaming nag-away dahil sa ibang bagay. Ang nasaktan lang ako, iniwan ko lang siya dahil dun sa nakabuntis siya ng isang babae. Of course. I don't know bakit ganito yung takbo ng love life ko. Ewan ko. Ang gulo. So, nung January po, nagbiyahe siya dito na hindi ko alam.
nag-propose po siya sa akin. Sabi ko, parang, ayun, hindi po ako umuunang nag-propose siya sa akin. Kasi very special kasi yung January date na pinunta niya dito. Yun yung time na naging kami. So talagang nag-effort siyang bumalik dito. Sinama ulit yung anak namin. And nag-propose siya. Hindi ko po, ewan ko Papa Jack, hindi ko alam. Parang, is it worth it to give him a chance? Or what? Okay, So, wait lang. May mga kakalkalin tayo Oo. dito. oh my God. Alam mo kung saan mapunta to. Aray mo ah. Ito po. Ay, buhay. Ewan ko. Unang-una, okay. Hindi magpo-propose yan kung walang pinanghahawakan yan. Hello? Hello? Hello po. Sabi ko, hindi magpo-propose yan kung walang pinanghahawakan yan. Ay, sorry po. Na-touch ng tenga ko yung mute. Sorry po. Okay. Narinig mo sinabi ko? Narinig ko po. I don't know kung ano yung pinanghahawakan niya. Di ko alam kung anong hinahawakan niya o inaamoy niya. Bala. Ay, grabe. I never gave him a reason na tawag dito, na antayin niya ako. Hindi yun ang point was ko. the Pag one. nandyan siya, wala ba kayong lambingan moments? No, never. Never po, Papa Jack. Never. Wala ba kayong, hindi ba kayo nag-holding hands? Never po. Hindi ba niya, What we do really is, hindi ba niya hawak ang beat? Ganon, hawak ko ang beat. ay, ay parang siya yun na. No, never po. Never pong ganon. I was hurt. Siguro kaya parang naging bato na yung puso ko. And then after na... So wala kayong after na special moments pa nagpupunta siya dyan? wala pong special moment. Siguro yung naging special moment lang is nung nanganak ako, I was so thankful. I gave him I made a card to say thank you. Kasi he did his best para tulungan ako kasi yung business ko kasi dito Well, sa ibig it's a sabihin, daycare. kumbaga okay kayo, no? You are more than being civil, tama? We are good. Yes po. Okay, good. Magandang relationship yun. Pero, Wala naman siguro, I'm assuming wala siyang jowa, no? wala po. Okay. Wala po. So, pero wala kayong mga romance, gano'n? Wala po, Papa Jack, talaga. Wala. Kahit na smack lang, dampi lang labi, gano'n, full lips, kung walang dampi. No, wala po talaga, Papa Jackson. Wala po. Ang siguro, kung bakit siguro, ang naiisip ko lang is siguro kasi pag, doon kasi daycare center kasi yung business ko dito. So pag may nasira kasi doon hindi kasi ako handyman. Dito kasi pag may nasira, magtatawag ka pa ng handyman. Mag-aantay ka o dito you will be paying a lot of dollars actually. So minsan pag nandito siya, I ask favor kung pwede niyang ayusin, for example, magpalit ng mga bombilya ng ilaw, pag may nasirang mga faucet ganon, o may mga repaint ganon dun sa sensor. I ask him po, and then I bought him. I will bring him lunch. I'll buy him the food na he likes. Yun na siguro, and then pag nagpupunta siya dito, I made sure na I rented a car for him to use while he is here kasi hindi naman pwede doon sa sasakyan ko kasi I don't know, ang daming gulo doon sa sasakyan ko. So, I don't know, siguro yun yung mga nakikita niya. And siguro nakita naman niya na I never had a relationship with other guy after him, tapos after nung tatay nung pangalawa kong anak. So I don't know. I really don't know kung ano yung reason niya at ganon. Pero ang problema ko na kasi ngayon, Papa Jack,
hindi ako nag-oo dun sa proposal niya actually. Ang pero parang oo na rin siguro yun. Hindi ko alam kung oo na yun sa kanya o sa mga lalaki. Basta sinabi ko sa kanya na wala naman akong malaking ipon. Sabi ko, if ever na we'll give this a chance, sabi ko sa kanya. Pero sa tawag lang ito. Tawag and through text actually. Sabi ko, are you willing to sign a proposal na kung ano man yung ipon ko dito is akin. Kung ano man yung investment ko is akin. Kasi kailangan ko naman protektahan kasi yung, I don't know, kailangan kong protektahan yung future ng dalawa kong anak. Kung ako okay na ako matanda naman na ako. Ang hirap dito sa Matanda Canada. ka na sa 40. Loko to ah. Sige. sorry. Matanda na. Sorry, nadulas kami lahat dito ha. Yung mga 40 dyan, no? Tinamahan kayo, no? Okay, tapos. So, doon siya, parang nag-iba yung tono ng boses niya na wala kang tiwala sa akin. Sa hinaba-haba ng panahon, ang ganda ng pinakita ko sa'yo. So he's practically offended by the fact that you want a prenuptial agreement in case that you're going to say yes to him. Yes. So he frankly voiced out yung opinion niya na wala akong tiwala sa kanya. Bakit yung habol niya ba is yung pera ko? Wala naman akong sinasabing habol niya is pera ko. Pero sabi ko, it's not mine naman. Kung if ever man na we'll give this a chance, he will be staying in my house, in our house. What I have is, if you want to buy something, we can get it together. Kung may kailangan tayo, we can buy it together. Pero ito lang naman kasi is, if ever na ikaw yung mang-iwan sa akin, o di kaya ikaw yung umalis, ikaw yung magluko, whatever I have is para sa amin ng mga anak ko. Pero parang hindi niya po yun matanggap. Mm-hmm. And I don't know, Papa Jack, if should I give this a chance or should I switch? No. No. Tama na yung status niya na yan, kung saan mapunta yan. Pero yung to concretize it by marrying him and not having that protection for yourself, that is detrimental for you. Oh my God. Bakit? Ang ano naman niya, sabi niya, hindi kami, we don't need to get married. Ang problema kasi dito sa Canada is, kahit hindi married ang isang tao, if you live together for, there's a certain month or year, I think. Yes, magkakaroon siya ng, parang kumbaga, that person will assume some rights. 50% actually. Yes. That's why you need the letter. 50-50. That's why you need yung protection for yourself. Tama? Hello? So he was so adamant actually na, oh my gosh, I don't know. No, don't. Magpaka-single na lang ulit ako. Hindi naman. No, I'm not saying that you don't explore what can be there to be explored. Pero fishy lang yung dating na, ba't ka offended? Di man sa'yo talaga yun. I mean, as a guy, why will you be offended if a girl wants to protect what he rightfully earned for herself? Look, you have a business in the Philippines. I'm sure meron kang ipon dyan. Pa-Gcash ka mamaya, ha? Ay, pwede po. Pwede. Pwede po kayo bumisita dito, Papa Jack, actually. Kailangan ko ng 20, ano nga ba yun? 19, magkano nga ba yung ano ko? Specific amount ko. Magkano na? Ay, Kalimutan ko grabe na. Meron sinabi ko na isang araw eh. Ay, grabe siya. 11-2 na. 11-2 ba? 11-8? Magkano? 11-8. Sure po. 11-8 ha? Sure po, Papa Jack. Iwan mo po yung, Sige, dito, yung, ano ba yun, yung, Gcash, sige. yung QR code mo. Dapat sige. mag-iwan ka ng QR code pag nagla-live ka, Papa Jack. Yun ang problema, wala akong Gcash. Ay,
ko nun. Ganun. 12.8 ha? Ay, sorry, 11.8. Bawal sobrahan ng pag 11.9 pinadala nyo, ibabalik ko sa inyo, mababad trip ako sa inyo. Dapat eksakto 11.8. Pag ginawa nyo bawa 12, ginawa nyo 15,000, mababad trip ako sa inyo. Murahin ko. Bawal ang 12. Sure po. Sure po, Papa Jack. You just don't know how your advices are, very helpful kayo sa akin. Oh, charot At lang. hindi- Charot lang. Hindi pa ako nanghingi ng No. kahit ano. No. It's really true na what you do is very valuable talaga sa amin. Yes, I know. And for sure, may mga ibang makaka-relate dyan na hindi man tumatawag sa inyo. We are listening to you. Kahit yung sa YouTube mo na, minsan I play that habang nag-work ako. Naka-headphone ako and habang nag-work ako. It's a very, minsan may mga eye-opener na sabi ko, ay, oo nga, no? Lalo na pagdating sa love life, ewan ko, ang gulo-gulo ng love life na yun. Oh well, ganun na lang ate. Ano. I am not telling you, kalimutan natin yung mga donate. Nagloloko lang ako. Huwag mong patulan yan. Ang pinaka-support niyo sa akin ay panoorin niyo yung mga upload ko sa YT channel. Enough na yan. Anyways, let's go back now. I'm not telling you not to explore what could be there to be explored. Okay? Hindi ko sinasabi. After all, may puhunan na kayo. May anak na kayo. Diba? You've got years of relationship and knowing each other. The guy is nice to you. But then again, never not have that protection for yourself. What you rightfully earned for yourself is rightfully yours. Yan. And you don't have to be apologetic for wanting that for yourself. You don't need to be apologetic. Kasi sa'yo yun, inipon mo yun eh. I know. Diba? Kanina sinabi mo sa akin, inaral mo yung trading, tama? Yes po. Ibig sabihin natin, there was this one monumental day of your life wherein you told yourself, oh my God, ang hirap ng trading ha. Anong alam ko dito eh? OFW ako eh. Pero aralin ko to. It's so difficult. Exactly. You invested a lot for yourself. Sa'yo yan eh. Di ba? I mean, sa punto ng buhay mo na to at the age of 40, you should be wiser. Tama? Ang hirap maging wise, Papa Jack. Pag puso ang umiral. Ang point, ako. that's my point. It's a little bit fishy to me that this guy is being offended that you want to protect what's yours. I'm not trying to say anything. I'm just curious why. So, you turned him down, tama? Tama po. Okay, hindi po ako nag-oo. Sabi ko lang, give me time to think. Sabi ko ganun sa kanya kasi pati yung nanay ko actually sabi niya, I don't know if it's the right thing to do. No, it's not the right thing to do. It's not the right thing to do. Kasi kung talagang ikaw lang ano niya natin, di ba? You saying yes to him, that's more than enough. There should be no attached benefit to you saying yes to him. You get my point? Yes po. There should be no attached benefit to it. Dapat hindi niya concern yun. You want the prenuptial agreement? You want an agreement that what is yours is yours? Okay. Kung ikaw talaga habol niya. Yeah. Yeah, it makes sense po. Yeah. Protect. I mean, I cannot overly emphasize this one. I want you to protect your own interest. Alam mo, once upon a time, I had this friend. Dati may kaibigan ako, sobrang close naman. Lagi niya sinasabi sa akin yan. In anything you do, protect your interest. I'm telling you the same thing. Hindi rin ako nakinig sa kaibigan ko dati. Napariwara din ako. Because I left myself vulnerable. And if you do that, if you don't have that protection for yourself, you'll be vulnerable and you can only be sorry for yourself. Di ba if things go south? Yeah,
Okay? Para kasing ang hirap kasi pati na yung anak ko. Minsan, pag nakikita ko kasi yung anak ko na nakikita niyang magkasama kami, she's happy. Pero, Huwag natin idahilan yung mga part na yan. Walang kinalaman yung ipon mo sa pagiging masaya niyo magkasama. Ini-equate natin na dapat magkadugtong yan. Hindi magkadugtong yan. tama po. Diba? So if things go south, at least may protection ka. Tama yun. At very wise ka doon. Why are you second guessing yourself? Ano ka ba? Yeah. Ano daw kahulugan ng go south? Ano po? Sabi ko, if things go south, sabi ng iba, ano daw kahulugan ng go south? Oh. Paliwanag ko ba kung saan nanggaling yung etymology ng go south? Sorry? Sorry? Okay, sure. Go ahead. Yeah. Sorry. Ay, sorry po, Papa Jack. May nag-deliver kasi dito sa bahay. So, Alam mo ba kung saan nanggaling yung word na go south? Hello po? Meow, 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 meow. Ay, grabe. Sabi ko, alam mo ba yung kahulugan pag sinabing go south? Goes out? Go south. Oo ka ng oo sa akin, di pa ako naririnig. Okay. Okay, go south. Ay, sorry naman. Mm-mm. Sorry naman po. If something Hindi goes po. south, di ba? Ano kahulugan? Okay. Yes po, it's yes po. Ano kahulugan na parang something go wrong, di ba? Something goes wrong. If something goes wrong. Yeah, something goes wrong. Pero alam mo saan galing bakit south ang tawag? Hindi po. Kasi sa mapa, ginagamit ng mga fighter pilot yan dati. Sa mapa natin, ang north laging pataas yan, di ba? North is pointing up. So Tama. it's positive. So ang opposite ng north going down is south. South. So yun ang kaya nila Ay, galing. yun Ay, ganun yun. pala Yun yun. yun, doon galing yun. It's actually Ganun. it's a navigational thing. So, noong unang panahon, I learned. north is upward. Kasi sa mapa, di ba? Yung compass, north lang ang nakalagay. Yung south, down yon. So if something goes south, sabi nila, if something goes wrong, yun yun. Oh, Now I learned something. may natutunan ba kayo? Something Actually, new hindi again. ako sure dyan. Gawa-gawa ko lang yan. Huwag kayong masa sa akin. Totoo yan. So I think it all makes sense. No, you're smart kaya, Papa Jack. You are... Ang dami kong alam, no? Oo. Ang dami. punong-puno ka ng wisdom, Papa Jack. Hindi ako sure dyan. Huwag niyo akong... You are. Anyways, alam mo, you are an epitome na pag nagmahal talaga, no? Medyo nababaliw tayo at mawala tayo sa nadidiskaril tayo. Tama, no? Ay, sobra. Grabe. Okay, there you go. Yan, umamin po si Thea na nagmahal siya. Yan, okay. Huli! Dan. Ay. Ay. Okay. Yeah, ewan. Ah, No, I admit naman. Yes, but I did a lot of things. protect your own interest. Doon ako, titigil ako doon. Whatever you do, hindi masamang bagay na gusto mo yung gusto mo. Yeah. Okay? Hindi masamang bagay na gusto mo yung gusto mo. Yeah. Pinaghirapan mo yan eh. Pinagkakuba-kubaan mo yan dyan eh. Nakakamatay pa sa nakakapatay ang nervyos. Iniisip mo kung mawawala ba yung pera mo, isang iglap, magkakautang ka pa, mawawala yung ipon mo. I know, too much sleepless night, pero I know. Ewan ko, siguro magpaka-single na lang ako, Papa Jack. Okay. Okay na, siguro. Well, Okay na. that's May you dalawa naman na akong That's you being impulsive, no? Charot mo lang yan. Ay! Siguro, I don't know, Papa Jack, kasi talaga, parang, siguro nagpo-fall back lang talaga ako sa mga exes ko kasi, parang,
Ewan ko, may mga nanliligaw naman sa akin, may mga nagpaparamdam sa akin, but hindi ko alam ba't ako bumabalik sa ex ko. Ba't ganun? Ewan ko. Hindi, I can't explain. Hindi ko talaga ma-explain bakit ganun. Sabi ko nga, bakit sana may ibang tao na lang yung hindi ko pass. I don't know. I don't know. Well, good luck. I think I've said enough. Yeah. Thank you po, Papa Jack. Maraming It's, salamat to you, Thea. Yeah, thank you po. Thank you po. Bye-bye. It's, Salamat sa pag-offer ng 11.8 sa akin. I decline. Ay, Papa Jack, totoo po. Totoo po. Message mo po ako, Papa No, Jack. Message you po. may 11.8 din ako dito. Bibigyan na lang kita. Or di kaya if there's something na gadget na gusto mong pakuha sa Canada, let me know po kasi uwi ko. Yan dyan tayo magkakasundo. Anak ko, pero Sure. magabayad ako. Mahilig ako magpasuyo sa mga kaibigan ko sa abroad. Actually, may kaibigan ako, si Marquin Ramilo, na ang tagal-tagal ko makikisuyo sa kanya kasi hindi niya ako pinagbabayad. Nababad trip na ako. Ha? Itong huli, pinagbayad na niya ako kasi mahihiya ako magpasuyo pag ganun. Magbabayad ako syempre. I understand. Kahit yung 50% na lang kung bayaran mo, Papa Jack. Hindi rin. At thankful, Hindi rin. thankful. Hindi, tama na yung effort. Okay na yung effort. Diba? Sige po, Papa Jack. Kakapayo-payo ko lang sa'yo na huwag ka magpapatake advantage tapos ako yung gagawa sa'yo. Anong moral high ground ko para gawin yan sa inyo? No, it's a gift pa bilang No. bilang isang ikaw na you're helping a lot of people like us. Alam ko Like na, me, actually. i-hire mo na lang yung pinsan ko sa manpower agency mo. Ay, nag-hire pa. Papa Jack, kahit hindi pa ngayon kasi it's yung immigration po kasi ng Canada ngayon is very very strict sila, so nag-i-slow down kami kasi pa iba-iba na yung rules nila. Ano ba yan? Mag-a-apply kasi yung pinsan ko bilang may-ari, tatanggalin ka namin. Ay, grabe. Di ba? Ang ganda ng plano ko, di ba? Iba to. Anyways. Thea, I wanna touch on something. I want you to hear this from me, no? Ready? Sige po. Okay. Ready po. Many years ago, you were an OFW in Hong Kong. Tama? I was po. Okay. Gusto ko marinig mo to na maayos because you might not appreciate how far have you gone in life. You were in Hong Kong and a lot of our kababayans, they were stuck in Hong Kong. Hanggang ngayon tumanda na sila dyan. You are an epitome that you can get out of a situation and become better in life. No? Only if you want it. No? Yes po. I want to tell you, I'm so Yeah. proud of you for what you have achieved in life. No, you're Thank you young. po. You are Thank you. relatively young. You are 40 years old. Diba? Nakipagsapalaran ka. You got your heart broken. You were almost married. You got your heart broken, and yet it turned out okay. If things did not happen the way it happened, malamang hindi mo fortune to ngayon. But look at you now. So I want to tell you, congratulations. You've gone so far in life. Thank you po. Baka hindi mo na-appreciate yung part na yon. Ang dami at ang layo na nang narating mo sa buhay. Alam mo, nakikinig ako sa'yo, coming from an OFW sa Hong Kong dati, tapos ngayon amo ka na, naririnig ko, si Thea, ang layo na narating niya, oh. She talks with command. Alam mo, gift ko yan eh. Makinig ng tao. You talk with command. Nakaka-proud Thank you po. marinig. No? I want to congratulate you for doing so good in life. Congratulations. Thank you po. Tumiyak ka.
I don't know, it's just, rarely ko lang kasi marinig ito. So, I don't know, sometimes, hindi ko alam kung I'm doing the right thing or I don't know. May mga bagay na, yeah, I'm happy kasi mostly actually ginaya ko dito sa mga Pinoy, mga Pinay. So right now, meron akong 27 na employee. And I don't know. Kita mo na, 27 employees. Look at where you're at right now. Hindi ka ba nag-goosebumps kung ano narating mo sa buhay? I do, pero siguro naging, You're doing so good. alam in ko, life. very colorful yung pinagdaanan ko kasi. Yeah, you deserve what you Kaya, deserve what you have right now. Ang galing-galing mo. thank you. Thank you po. So proud of you. Mas gusto kong pag-usapan niya kasi yung love life mo. I'm so proud of you. Kaya po. Tinaya po. Siguro nga, I'm not where am I at na kung saan man ako ngayon. Kung siguro dahil sa mga napagdaanan ko sa buhay. Exactly. And I was blessed also kasi very, very important na ginawa ko actually nung nasa Hong Kong ako is I choose the people whom I go out with. I try na hindi maggastos. Yun lang I think ang isang malaki natutunan ko doon. And I was blessed kasi mabuti yung amo ko nung nandun ako. They supported me when I told them na I'm going to Canada. I'm going to apply in Canada. And pagdating ko naman dito is I was blessed again kasi yung employer ko is he's the head ng isang malaking bangko dito. And then he taught me na silang mag-asawa actually. Tinuruan nila ako how to invest. So hindi ko kinuha actually yung sweldo ko sa kanila. Kinukuha ko lang is $300 a month para lang pang sarili ko. And then they created an account for me and then they invested. And they showed me how to do it hanggang sa ako na nagtuloy yan. So I'm so blessed kasi I was surrounded with a lot of good people. Yes, and that's why you need to protect what you worked hard for. That's why it makes sense that you want to protect it. You see? Tama? Yeah. Okay. Yeah, wala naman akong intention na sabihin na if ever na maging kami, magbalikan kami na gawin ko siyang parang alipin dito na, akin to, ikaw yun, magtrabaho ka para sa'yo. Hindi naman sa ganon. I think hindi niyo yun nakikita. Ang natatakot lang siguro na baka itrato ko siya ng ganon dahil sa nangyari, ginawa niya sa akin. Well, he needs to earn you. Wala naman. He needs to earn you. He lost you because he cheated on you. He shouldn't be offended by the things you want. Maraming salamat, Thea. Good luck sa iyo, ma'am. Thank you po. Papa Jack, message. Thank you very much po, Papa Jackson. Message niyo po. I'm willing to. Uuwi po ako ng April. Mag-iisip pa ako. Makabili ako sa iyo ng T-Rex kampanya. Ay, ano po yun? Ano? yung sports bike na 3 gulong. Ewan ko lang kung mabitbit mo yan, ha? Sa Pwede Canada. po i-check in. No. Ganun. Wala na po. Okay na yan, ma'am. Masaya na ako na kinausap mo po ako at sa akin ka lumapit. Okay na po yan. More than enough. Thank you very much, Thea. Thank you. Bye-bye po. Thank you very much po. Thank you. Bye-bye.